Kumusta kayo mga kababayan ha? At ito ha, ay topic natin ngayon ay tungkol sa pagkikilatis part 2. Sapagkat last time ay itampo ko na rito ha, ay naitopic ko na rito ang tungkol sa pagkikilatis sa mga politiko na merong ambition na maging pangulo. Okay? This time meron tayong dalawang tao na merong ambisyon o merong plano. Usap-usapan na merong plano na tumakbo sa pagkapangulo. Okay? Mahalaga po mga kababayan na ngayon pa lang ay alamin na natin, kilatisin natin kung ano ba ang plataforma, kung ano ba mayroong plano, ito mga ito. Mahalaga yan na ngayon pa lang malaman na natin kaysa naman sa nakaupo na sila at walang magawa, walang naisip na gawin, walang plano, hindi na natin mababawi. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, mahalaga na pag-aralan natin, kilatisin natin kung ano ang plano, kung ano ang polisiya, ano ang dapat nilang gawin, ano ang kailangan nilang gawin, ano ang alam nilang gawin para sa bansang itong naghihikahos. Okay? Ay ito po mga kababayan pakinggan ninyo, ikumpara ninyo ang dalawang personalidad na merong posibilidad na maging pangulo ng ating bansa. Okay? Ito po. Pakinggan po ninyo si Senadora Risa Ontiveros and then si VP Sara. Ikumpara ninyo kung sino ba ang mayroong malinaw na plano. Ikumpara ninyo kung sino bang mayroong malinaw na plataforma o solusyon sa ating kahirapan, problema ng bansa. Problema sa corruption, problema sa kahirapan, problema sa criminality, problema sa insurgency. Okay? At iba pa. Mahalaga po yan sapagkat ngayon pala makikita natin kung sila ba ay may naisip na. Diba? Ito po. I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Una natin sinalang ay si Risa Ontiveros. Narinig nyo ang kanyang mga sinabi. Mamaya pag-usapan natin yan. At ang susunod natin na isa lang ay si VP Sara. Pakinggan ninyo kung siya ba ay mayroong malinaw na plano, kung siya ba ay mayroong malinaw na solusyon sa problema ngayon, lalo sa korupsyon, trabaho. Okay? O ito. Good day to everyone. I am truly happy to have received your invitation for me to grace another year with the Philippine Chamber of Commerce and Industry. And I wish I could do more for the business sector, but rest assured that the Office of the Vice President will never stop
advocating for good governance, especially for the business community. It is an honor and a privilege to share a message and welcome all of you to the 51st Philippine Business Conference and Expo. Congratulations on successfully hosting this event. Thank you for emphasizing the importance of preparedness for the future as we embrace digital transformation. Today, we stand at a pivotal moment in our time when technological evolution creates a new environment that changes the way we conduct business, deliver public services, communicate, transfer knowledge, and acquire data. Artificial intelligence, data science, and digital media have significantly influenced and transformed our methods of communication, data collection, and reaching new markets beyond our physical borders. At the outset, they may be unsettling, yet they have proven to be more efficient, accurate, speedy, and effective in providing real-time data as basis for developing products, services, projects, and programs that intuitively address people's needs and interests. Hence, as we embrace the future and its technological changes, it is essential that we highly consider developing and equipping our most important resource, our people. They are at the core of these transformations, navigating the changes and setting new directions attuned to the evolving needs of the times. Your theme on digital transformation, unleashing its power to maximize opportunities for the future, is indeed crucial. The advancement of technology is rapidly affecting our operational processes and impacting our decision-making in business, education, research and innovation, health, public administration, food production, manufacturing, aviation, maritime navigation, and aerospace engineering. These facts are strong reminders of how disruptions can change the game and the direction of our future. It is thus essential that we take stock of our people's capabilities today and prepare. We cannot wait for the future to unfold while we hold on to strategies and systems that may no longer provide effective, significant future transformations. Digital transformation will be the bridge to the future, paving the way for inclusivity through training, upskilling, deep dive mentoring, and industry exposure to equip our human resources. The new skills and knowledge they acquire will prove useful as they figure into roles that require creative and innovative thinking, problem solving, and leadership. Beyond employment, let us also strive to position our people to become future innovators, thinkers, producers, and entrepreneurs. Let us hone them to be job creators and economic shapers, bringing in more dynamism to our economy as we diversify our industry mix and create a balance between producers and importers. Our goal is to maximize the potential of our human and natural resources.
leveraging the power of technology and digital transformation to create growth centers that host competitive, homegrown producers, service providers, and exporters. These strategies will be significant economic drivers that will help create local jobs, increase domestic activities, and spur development and progress in domestic and micro economies across the Philippines. Beyond physical development, digital transformation will be our strategic tool for better governance and nation building. It is our tool to facilitate innovation and enhance our capabilities in delivering public services and responding to disaster, crisis, and emergencies. More importantly, it is our weapon against corruption. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. The welfare of the people is our highest priority. Technology will be our powerful tool to impose checks and balances, monitor paper trails, eliminate arbitrary and politically motivated decision-making, and prevent unconstitutional budget insertions to curry political favor at the expense of the people's money. Dalawang personalidad na nagsalita patungkol sa kanilang mga planong gawin, solusyon sa problema ng ating bansa. Okay? O, si Hontiveros, ano sabi ni Senador Risa Hontiveros? Ang maipapangako daw ng United Opposition ay something new, something better, something different. Ano yun? Ano yung mga yun? Parang hindi malinaw kung ano yung mga something new, something different, something better. Okay? Madali kasing sabihin, madaling sabihin na ito, something better, something new. Di ba? Pero pag nandun ay wala pala. Blanco. Okay? Di ba? Po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen. Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Ito, sinasabi niya mismo, Hontiveros. Aminado siya na ang malakas daw na kandidato sa ngayon ay si VP Sara. Okay? Kaya kailangan daw nila maghanap ng kanilang magiging pambato na mas malakas. Meron ba? Sa hanay nila meron ba? Sa hanay ng Pinklawan? Sa hanay ni BBM kung sakali? Magkaisa sila labang kay VP Sara? Meron ba? Okay? Ito lang dyan tinatanong si Hontiveros, ano ang maipapangako ng oposisyon? Something new, something better, something different.
Ano mga yun? Ah. Ala, di ba? Yan lang ang narinig natin kay Rizal Tiveros. Kay BP Sara, ang kanyang mga nabanggit to sa kanyang talumpati, digital transformation. Okay? Digitalization, sabi niya, sagot, is a tool against corruption. Sagot daw laban sa corruption ang digitalization. Tama naman sapagkat kapag digital na ang transaction sa custom, sa LTO, halimbawa, DPWH, yung mga ahensya na tad-tad ng korupsyon, BIR, halimbawa, o sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kung digital na ang proseso, mas mabilis ang transaksyon. Iwas pati sa korupsyon. Okay? Kaya nga sa ibang bansa, mga kababayan, sa ibang bansa, ganun po ang sistema. Digital na. Sasakay ka lang ng bus, ng tren, digital na. Di ba? Yan po ang gustong gawin ni BP Sara sa ating bansa. Okay? Ay napakaganda po yan, mga kababayan. Napakaganda niyan na mangyayari sa ating bansa. Di ba? Digitalization is a tool against corruption. Wow! Di ba? Napaka-specific po ng mga nabanggit ni BP Sara sa kung ano ang kanyang plano, ang kanyang naisip na solusyon para sa ikauunlad ng ating bansa. Kapag digital na po ang ating mga transaction sa gobyerno, mas nakakaakit po yan ng investor. Kasi isa po sa mga ayaw ng investor sa ating bansa ay yung makupad na transaksyon, mabagal. Mabagal na internet. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit ang ating bansa na pag-iiwanan pagdating sa paghikayat ng investor. Diba, mga kababayan? Kaya nga ako, kinukumpara ko kung sino ba sa mga ito ang mayroong karapat-dapat na maganda na naisip na paraan para sa ikaw-aulad ng bansang ito. Okay? Ikumpara natin si Hontiveros at saka si BP Sara pagdating sa kanilang performance sa resulta ng trabaho nila nito mga nagdaang panahon na sila ay nasa gobyerno. Okay? Inuulit ko si BP Sara bilang Vice President. Siya po ay nakarating kung saan na liblib na lugar para puntahan ang mga maliliit para malaman niya kung ano ang kailangan ng mga liblib na lugar na ito. Transportation, yung health, education, yan tatlong yan ang mahalaga. Na kapag sa lugar na liblib, ay mahirap po maka-access ang mga tao doon kung malayo, halimbawa ang school, walang maayos na daan. Kapag merong halimbawa merong kailangan isugod sa hospital, may sakit, kapag walang maayos na daan, walang malapit na hospital, pwedeng mamatay, mahirapan ang mga tao na dalhin ang kanilang kaanak na may sakit sa hospital. Pag walang hospital.
Kung malayo naman, kung halimbawa malayo naman ang mga eskwelahan sa mga barangay, sa mga liblib na lugar, kaya marami po sa ating mga kababayan ang hindi nakakapag-aral. Hindi nakakapagtapos ng pag-aaral kasi nga, pag malayo ang school, siyempre tatama rin ng mga bata. Minsan nga may nakita ako Saan ba yun? Na lugar nakita ko yung mga teacher tumatawid sa ilog, lumalangoy para lang makarating sa dapat puntahan. Ah, kaya mahalaga na makita yan ng Vice President, kahit na yung iba. Makita nila yung concern na yan. Mabigyan nila ng solusyon ang problema ng mga tao doon, mabigyan man lang ng tulay para maayos na makatawid. Yan po ang makikita natin na ginagawa ng Vice President na Inday Sara. Si Senadora Risa Hontiveros, parang hindi ko yata nakita na ginagawa yan. Parang nandun lang siya sa kanyang comfort zone sa Senado. Nakita ko nga pala, pumunta na Cebu. Nagaganon-ganon ng Santo Niño. Doon sa, ano ba yun? Sinulog ba yun? Yan, nakita ko siya doon. Nakita ko siya doon. Okay? Ganun po kahalaga mga kababayan na ngayon pa lang ay alam na natin. Duterte, Bibi Sara, peace and order. Gusto natin yan. Gusto natin ang pulisya ng Duterte pagdating sa peace and order, sapagkat ang peace and order po, kapag magulo ang lugar mo, magulo ang bansa mo, nakakatakot. Nakakatakot mismo sa mga mamamayan, Pilipino, matatakot ang negosyante dahil magulo ang bansa mo. Di ba? Insurgency. Yan. Gusto din natin yan kay BP Sara sapagkat siya po ay mahigpit. Ayaw niya nang napapahamak ang mga kabataan. Nare-recruit, dinadala sa bundok para lumaban sa gobyerno. Para pumatay na sundalo. Tayo po may mga kamag-anak din na mga bata nag-aaral. Tayo nangangamba. Tayo nag-iisip. Sila lang ay malit ng pag-uwi. Nag-iisip tayo na sana ligtas sila. Mahalaga po ang peace and order, mga kababayan. No? Itong si Hontiveros, anong ginagawa? Di ba kamakailan? Meron siyang parang, meron nata siyang pinakita doon na parang museo. Museo daw ng EJK victim. Tapos nabalitaan ko parang meron yata silang planong gawing santo yung isang binatilyo na para sa kanila ay biktima daw ng EJK. Pero sa pulis naman sabi di ba no? May kinalaman sa drugs ang kanyang pagkamatay. Yan ba ay masasabi natin na kailangan gawin ng isang senador na naghahangad na maging pangulo? Na sa halip na bigyan ng pagkilala ang mga tunay na bayani, katulad ng SAP 44, ay ang binigyan ng pagkilala ay yung mga sinasabing biktima daw ng EJK na para naman sa mga pulis, sa gobyerno, yun ay mga lumaban sa kapulisan. Diba? Kaya na ikukumpara natin yan kung sino ba ang mas merong kapakapakinabang. Sino ba ang merong mas malinaw na plano, solusyon sa problema ng bansa?
Di ba? Eh something nyo, ano yung something nyo? Ano yung something nyo na yun? Di ba? Malabo. Malabo po itong sinasabi ni Hontiveros. Okay? Na pangako, may papangako nila. Something new, something bitter, something different. Ano yon? Ah. Okay. Dapat ngayon pa lang, para gustuhin ka ng mamamayan, ngayon pa lang dapat malinaw sa kanila ang plataforma mo. Eh kung something new, something better, eh ano yun? Aasa kami sa something new, something better, something different. Wag na. Wag na. Di ba? Eh itong si Eresi. Si Eresi, si Congressman Igay Eresi, ay nilaglag po ang kanyang mga kasamahan, kasamahan sa Pink, Dilawan at mga civil society. Eh sabi ni Erisi, ito pakinggan ninyo mga kababayan. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so Ayan. afraid of a Yan po Sara ang mga nabanggit ni presidency Erisi. Takot daw. Ito ang mga to sacrifice. kasamahan niya sa BP Sara Presidency. O Sara Presidency kung sakali. Itong Dilaw, civil society na mga kasama niya, takot daw kay Sara. At dahil takot sila kay Sara, sinakripisyo nila ang katotohanan. Yan ang mga nabanggit ni Erisi. Si Erisi po, anti-Duterte po yan, Dilaw po yan, liberal po yan. Pero hito siya. Mga kasamahan niya, mismo talagang nilaglag niya. Eh kahit naman hindi sabihin ni Erisi, alam natin na itong ginagawa ng mga kasamahan niya ay dahil lamang sa takot nila kay Vice President. Alam natin. At alam din natin ang kanilang bintang na hindi totoo. Dahil takot sila, kailangan nila gumawa ng kung ano-ano mga paratang sa Vice President. Di ba? Eh, balita nga, di ba? Balita nga. Sabi ni Erisi sa kanyang mga interviews, meron daw pare na nilapitan itong si Libeste at pinakita, humingi ng advice o tulong kung ano ang dapat gawin dun sa mga nabanggit sa kanya ni Bersamin na mga text messages, ebidensya ng conversation ni BBM at ni Bersamin na may kinalaman din sa pera na bilyon-bilyon. Eh sabi daw ng pare, wag mo nang ilabas. Tama ba yun? Diba? Isasakripisyo mo yung tama para lang sa wag lang maging pangulo si VP Sara. Isasakripisyo mo yung nararapat, yung tama. Wag lang maalis si BBM sa pwesto dahil ang papalit si VP Sara. Tama ba yun? Kaya itong si Erisi, bagamat siya ay dilawan, tayo po'y humahanga sa kanya. Kasi nga, ito siya. Totoo siyang tao. Di ba? Totoo siyang tao. Di ba? Ibig sabihin yan, nilaglag niya ang kanyang mga kasamahan na mga dilaw, civil society, nilaglag niya.